Okay mga bro, dumating na yung aking order na off-grid na inverter para sa ating battery. Bali may in-order, dumating na rin ang aking battery na prismatic na lithium ion. Ganito siya kalaki, ang bigat. Siya mga bro 12 volts tapos 3000 watts. Tapos kaya naman nabuksan to kasi pinabuksan ko talaga. Wala kasi ako kanina, nasa trabaho ako. Nung dumating si Mrs. ang nag-receive, sabi ko ipabuksan muna sa rider para makasure tayo na legit. Yan, ito na yung itsura niya. Mga bro, Shandong toroidal solar inverter siya. Bali 24 volt sit up tapos 3000 watts. Makikita natin. Laki. Ayan mga bro. Ang bigat. Ayan siguro nasa mga 5 kilos to, 6. Check ko mamaya. Hindi ko pa maano to kasi gabi na tapos bukas may trabaho ako. So next week ko na to ikabit. Tapos ito yung aking battery pala. Hindi ko pa rin tapos kasi hindi pa dumating ang aking BMS na in order. Okay mga bro, ito yung aking binuo ko na kahapon. Kasi nung Biyernes ng gabi to dumating, kahapon wala akong pasok hindi ko pa natapos yung lagayan niya. So bali binuo ko na to para maano na. Yan. So bali series connection ang ginawa natin diyan sa 8 cell. Kasi 24 setup yung gagamitin natin. Kanina yung toroidal na solar inverter off grid 24 volts po yun. Kaya 24 volts setup ang ating battery Yan marami naman akong video dyan na kung paano mag-series ang parallel connection sa battery para umabot ng 24 volts. Ito series connection lang yan yung 8. Kaya nagiging yan. Ito yung negative, positive, negative, positive. Tatawid sa negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative hanggang sa ito yung pinaka main positive, yung dulo na yan. Kahapon mga bro, tinistira natin yan, nakakuha tayo ng 26.3. so ngayon titistiran natin uli kung talagang nagbabawas ba siya after 24 hours. Okay, kukunin ko muna ang aking clamp tester. Okay mga bro, kuha na natin. Walang tagahawak. Yan, lagay natin sa positive. Tapos ito yung clamp tester natin, lagay natin sa negative yan. Tingnan natin. Ayan mga bro, 26.3 pa rin. Hindi siya nagbabawas So ibig sabihin, maganda yung na-deliver natin na cell. Okay? Balik tayo uli doon sa ating kasi yun talaga yung pinaka-focus natin yung sa ating pagbablog, yung toroidal inverter. So okay mga bro, yan tapos ito yung pinaka niya, pinaka user manual yan, babasahin natin to. Tapos paano ko kaya ito ikabit. Gusto ko ikabit ko sana ngayon, kaso ang bigat niya kulang 10 kilos ata ito naikabit ko na pero hindi ko pa natapos yan. At least na ihang ko na yung Shandong natin na inverter ang bigat, grabe. Yan. Doon ko sana sa taas doon, kaso yun yung may nakita kayong butas na yun, malambot yung pako, parang walang simento yung ilalim kaya natatakot ako, kaya ako binaba na rito. Tsaka isa pa yung wire, itong wire maiiksi lang tapos dito ko kasi ilagay itong battery na to, dito lang yan nakapatong, kaya inanuhan ko lang yung wire, itong mga wire sinukat ko lang, kaya medyo bumaba tong ating inverter kasi ang mahal to, yung 1.2 meters 1,000 mahigit yan, yung isang pares na yan, pula at saka itim. Ito
1,000 mahigit yan, 1.2 meters. Tapos itong isa kasama to dito sa sandong, no? Mga 1 meter siguro yan ang haba. Kaya tama lang yan kasi from input dito sa battery papunta doon sa breaker. Tapos itong binili ko na 1,000 mahigit na 1.2 meters from breaker naman to papunta dito sa battery. Yan. Okay, update ako, mag-update ako uli pagka natapos na natin. Yan. Natapos ko lang ayan, na-determine ko na yung input na wire, negative positive, at saka yung ground. Yan ay ko na dito sa bus bar ground. Wala akong grounding wire na kulay green, kaya ito yung sobra-sobra ko na yun lang nilagay ko. Yan, naka-terminate na yan dyan, at saka dito sa ilalim. Ito, doon sa yan pa lang, no, mga bro. Okay, sa susunod ulit. Bye bye. Find the real